Hello, Sir John. Kumusta po? Redmond Toys Raymond here. So, ito, sir. Testingin lang natin, sir, yung unit na order nyo. The Umarex Glock 17 Gen 5 Airsoft Gas Blowback Pistol. Okay, so this is the standard version. Ayan. Hindi siya MOS. Okay, so this is made by Vega Force Company, VFC. Okay, so yan. So, tinatawag ko siyang version 2 kasi meron na siyang front serration. Ayan. Kasi yung version 1 ng Glock 17 na Gen 5, wala pang front serration. Okay? So, yun. Actually, parang version 3 na nga ito eh. Kasi yung talagang yung pinaka-version 1 yata ni VFC, parang hindi siya ganito eh. Okay? So, yun. So, anyway, ito yung magazine. Nilagyan ko na siya ng 8 pieces na BB. Okay? So, ayan yung ilalim. Nilagyan ko na rin ng gas. Tama. Alam ko, nilagyan ko na rin ng gas eh. Wait nga, check ko. Ayan, meron na yan. Kung gusto mo malaman kung may gas, medyo pa-press mo lang konti itong nasa likod yan. Ayan, pag matigas yan, sabihin may pressure. Okay? So yun. Always remember to keep your trigger finger out. Okay? Make sure that the muzzle is always pointed at a safe direction. Okay? So inserting magazine. Yan, kinasa natin. So, testing natin yung FPS sa blowback. Okay, so 0-0. Firing. Okay, ang lakas ng blowback. Solid. 320.4. Kumbaga, yun yung medyo difference ng Umarex compared sa ibang brand like WE, KJ Works, ganun. Sa Umarex, talagang malakas yung blowback niya. Talagang pag sumipa siya, yung ayoko tawaging recoil kasi parang yung recoil kasi sa tunay ng barrel eh, no? So sa kanya, it's more of blowback kasi boom. Malakas talagang pag kumik siya, mas malakas. So yun yung particularly dun sila, dun sila parang, hindi ko alam, specialty yung tawag eh. Pero ganun yung, hindi sila dun sa FPS. Pero ito, yan, hagad yan, 300, 320, basta ganun. Kasi, sila eh, mahigpit sila sa mga joules eh, wala to. 2 joules below 2 joules. Pero parang may mga guidelines, okay. Pero yung blowback niya dun, walang masyado kahit na parang sobrang lakas pa, akala mo mawawasak. Okay. So anyway, ito, second shot. 325.2. Solid pa rin as usual yung blowback. Ayun, lakas talaga ng sipa eh. 310. Yung kick talaga, boom, ang bilis eh. 315.8. Okay? So yun, okay naman yung blowback saka yung FPS niya. So ngayon, we will be testing the accuracy na. The target box, the distance of the target box is 2.3 meters. Tapos the size of the target na binabaril natin is 2 inches in diameter. So, yun. Doon ko lang, yun yung basis ko. Okay? So, yung target na for you, kasi maraming bilog-bilog yan, is the bottommost, so the 5th row, pinakababa, tapos third from the right. Okay? Or, it's 4th from the left. Kasi ginawa ko pag ganun na siya eh. Ginawa ko pag ganun. So, from the rightmost to the leftmost. So, sa ngayon, yung pinaka-top, wala pang butas. Sa baba, yung from the left is 1, 2, 3, 4. Yun yung wala pang butas. So, yung 4th one, yun yung para dito sa barrel mo. Okay? So, ito, testingin na natin. Tingnan natin kung diretso ba. Okay? So, sa pool naman, nasa loob. Medyo hindi siya center. Nasa right side siya ng konti. Okay? So, ngayon, the second shot, uy, medyo nagkamali ako dun or umangat yung BB. What happened was, nasa edge na siya. So, yung bilog, nasa edge. Nasa edge yung bilog. Okay, so hindi ko alam kung naganon ko nung pinalabit ko or yung BB umakyat. Kasi nga, 0.2 lang yung gamit natin na BB dito. So, yung half up yata na to parang naka-high.
Okay, so meron dito, ito yung tool pang adjust ng hop. Okay, so ibig sabihin ng hop is yun yung spin dun sa BB. So parang nakahayata siya. Kaya may posibilidad na yung distance ko dito, umaakit na yung BB. May posibilidad lang, hindi ko sinasabi. Or pwede rin naman kasi na ganun ko siya. Okay? So, ayun. So, ngayon, I'll do my best to stay steady na hindi umangat. But check natin kung ako lang ba nagkamali. Okay, so ito yung third shot. Okay. So ngayon naman yung third shot, nasa baba ng first shot. Pero nasa loob siya nung circle. So parang nasa ano siya, parang nasa 4 o'clock. Okay? 4 o'clock closer to the center. Okay? So ngayon, alam ko isa na lang yung bala na to. Check natin. Okay, so medyo same hole, 4 o'clock pa rin. Nandun sa right side sa 4 o'clock area. Makikita mo, pag sinend ko sa yung picture, parang medyo lumaki yung butas dun. Kasi nga parang dalawa sila nagsama dun sa dun sa area na yun eh. Okay? So ayan, nag-open yung, so basically nga, ako nga nagkamali dun sa isang nag-edge. Naangat ko yung, kasi nga medyo malalim yung trigger nito. So, medyo naangat ko yata. Parang nagmadali yata ako, something. Okay, kaya umangat yung hits. Yan, nag-open na yung slide, no? Wala na kasing bale. Yan, removing the magazine. Okay, tapos pull back the slide. Avoid using, this is an Gen 5, so ambidextrous, yung slide stop, no? So, huwag mo na lang siya ibaba kasi nga, makakayod yung slide, no? Yung kanal, so darating yung time, mapupudpud siya. So, ngayon kasi nakaganon yan. Sa susunod, pagka kinakayod mo ng kinakayod to, magiging ganun na siya. So, hindi na siya mag-open slide kapag wala ng bala. Kaya ako, ang ginagawa ko is you just pull it back. Bababa yan sarili kasi meron yung spring. Tapos, pag ganyan, hammer down. Make sure that it's pointed at the safe direction. And pag nag-hammer down ako, wala siyang magazine. Okay? So, walang bala, walang magazine pag nag-hammer down. Okay? So, ayan. Ganun siya. Para, pag pinasok mo to, hindi siya puputok. Yun yung purpose ng hammer down. To safe, para maging safe yung hammer niya. Okay? So, ayun Sir John, okay na tong unit mo. So, I'm going to pack it na para madala ko na siya sa courier tomorrow. Okay? So, ayun sir, thank you for your order. Until next transaction po, always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless po sir. Bye-bye.